Sinabi niya, maging sa Biblia, nakalagay din po yan, na isinugo siya sa bayan ng Israel, na si Jesus Christ nag-uutos. Minsan tinanong siya sa Biblia, nakalagay po yan sa Marcos 12, talatang 29, na sinabi niya, o bayan ng Israel, ang Panginoon niyo at ang Panginoon ko ay nag-iisang Panginoon. Sambahin si Allah ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pagmamahal. Kaya yun ang turo, maging sa Biblia, sa Quran, paliwanag po, na nagbabala si Isa alayhi salam sa Jesus, na huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos. Kapag kayo ay sumamba ng ibang Diyos maliban kay Allah, ang magiging tirahan nyo, apoy ng impyerno. Allahu Akbar. So, yun po ang malinaw na mensahe ng Isa alayhi salam na Jesus. Maging sa Quran, maging sa Biblia. Yan po ang makikita natin. So nakita po natin kayo sabi ng sister na pag nagmula ng Muslim siya, mas nalilawak niya na talagang ang pagtuturo sa tunay na Diyos at natatanging isa ay nagpaparehas naman pala sa Biblia at sa lalo-lalo na ang Quran. Walang pinagkaiba. Kaya nga lang, inulit natin kung puro Biblia, kung Biblia nang babasahin natin, gagawin natin kaligtasan sa atin sa kabilang buhay, ibig sabihin gawin natin banal na aklat ng Diyos, hindi natin makukuha talaga ang essence, yung talagang layunin na pagtuturo ng tuwid na tinuturong sino Diyos. Maliban na lang kung ikaw ay napunta at pinag-aralan mo ang Quran. Dahil kasi malilinawan mo kung ano yung hindi mo nasasagot sa nababasa mo sa Biblia, at kung ikaw ay nasa Quran ka nagbabasa at ikaw ay nag-Muslim, mas nagiging clear sa iyo ang lahat ng mga katanungan. Katulad ng sinabi mo kanina, mababanggit ko lang din sa binasa ng sa Biblia na lalagay, no? Napupunta tayo sa Biblia. Pero pagkakambing lang po na ito, pagkakambing lang po yan. Dahil dito po tayo sa pagpapaliwanag tungkol sa relihiyon ng tunay, paano ang tunay na pananampalataya. So yung binanggit sa Mateo na nabanggit din ng kapatid na Bashir, ay bago pala dumating si Jesus, ay may kautusan na. May dinat na siyang kautusan. So hindi siya nagbabago at nag-iiba ng kautusan. So pinagpatuloy niya, sabi niya ito sa Mateo 5:17-18, huwag ninyong akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. So kung titignan natin ang pag-aaral ditong verses ng Biblia na to, huwag ninyong akalain na parito ako upang pawalang bisa. So bago pa siya nangaral, may pinagpapatuloy lang siyang kautusan. So may kautusan na siyang nakagisnan na ituturo niya. Upang pawalang bisa, kung hindi para ipaliwanag. Sabi niya, naparito ako, hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tama. So, tignan natin kasi may nababanggit dito contradiction. Ito kasi ang sabi ng sinusunod ng maraming nagbabasa ng Biblia, ito yung kay Pablo sa Ephesians 2:13-15. Ito po yung mapapagkintan nyo. Kaya kung bakit tinusunod natin si Jesus sa maling pagkakalagyan ng pagkilala at pagmamahal. Hanggang sa yung pagmamahal nito ay napuli sa pagsamba at naituring natin na bilang din ng Diyos siya. So ganito pa sabi ng Pablo. Ni Pablo kasi si Pablo ang nagsulat dito eh. Ngunit gayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, pinawalang bisa niya ang kautusan. Sino po nagsabi? So titignan niya, basahin niyo po ito sa Ephesians 2:13-15. So, ngunit, ito po yung nakalagay. Sabi po, si Pablo po ang nagsasalita dito, ang nag-narrate. So, gayon, dahil sa inyong pagkakaisa kay Kristo Jesus, pinawalang bisa niya ang kautusan. Sino po nagsabi? Si Jesus ba? Si Pablo. Bawang mga utos at mga tuntunin. Subhanallah, utos at saka yung mga katungkulan, yung tuntunin. So, si Pablo pala nagbago nun. Siya pala. Maliwanag po sa Biblia yun. So, ibig sabihin, hindi sa Jesus ang nagbago. Naman. So, ibig sabihin, makikita mo yung ako magbabasa ng Biblia, manilito ako eh. Kaya alhamdulillah, ito yung nakita ko paliwanag ng sister na nagpunta raw siya sa Islam at lalo siyang nakita niya yung halinawan sa Biblia. Tama po. At yun po rin ang mga na-experience ang napakaraming nag-Muslim na iba-iba silang mga relihiyon at kung nag-Muslim sila, nagkaisa sila ng kaisipan at tuntunin kautusan. Alhamdulillah, at yun po yung Islam. MashaAllah. So, yun po, alhamdulillah. Para karagdagan din po kasi para dun sa gusto mag-Muslim, kailangan makilala nyo rin po. Hindi lang po si Allah, kundi si Propeta Muhammad. Siya po yung kahuli-hulihan. Kasi yun po kasama dun sa pagsaksi mo eh. Yung pagsaksi mo na walang ibang Diyos maliban kay Allah, at pagsaksi mo na si Propeta Muhammad ang kahuli-hulihan. Meron pong mga propeta, 124,000. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya po yung kahuli-hulihan sa lahat ng mga propeta. Sapagkat ito po ay mababasa sa Quran na kung saan
sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Propeta Muhammad, siya po yung kataman nabiyin, siya po yung sagka, huli sa lahat ng mga propeta. Siya po ay rahmatan lil alamin, siya po ay habag sa lahat ng mga nilalang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya isinugo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para po sa lahat ng mga nilalang. Hindi lamang po special sa mga Muslim, hindi lamang special sa Saudi Arabia, kundi special na sinasabi sa lahat po yan, lahat ng mga nilalang. Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, isinugo siya sa lahat ng mga nilalang. Rahma, habag para sa sangkatawan. Rahma sa lahat ng mga nilalang. Lahat po. Lahat ng mga nilalang. Yun po ang pagsaksi mo na walang ibang Diyos maliban kay Allah, at pagsaksi mo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kahuli-hulihan sa lahat ng propeta. Pagkatapos po noon, pagkatapos mo sumaksi, susundin mo po yung authentic sunnah ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung katuruan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi po iba sa turo ng lahat ng mga propeta. Lalong-lalo na pa yung kauna-unahang doktrina, yung pagsaksi, pagkilala, pagsamba sa nag-iisang Diyos. Maging sa Biblia, nakalagay din po yan na si Moises alayhi salam, nakalagay po yan sa Deuteronomio sa 6:4, na inutos niya, o bayan ng Israel, ang Panginoon niyo at ang Panginoon ko ay nag-iisang Panginoon. Sambahin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pagmamahal. Si Jesus Christ, nung dumating din siya, nakalagay doon sa Marcos 12, talatang 29, sinabi niya, o bayan ng Israel, ang Panginoon niyo at ang Panginoon ko ay nag-iisang Panginoon. Sambahin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pagmamahal. Nung dumating din ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi sa banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Kul huwallahu ahad. Sabihin mo, Muhammad, si Allah ay nag-iisa. Kaya yung turo ni Moises, yung turo ni Jesus Christ na nag-iisa lamang ang Diyos, yung turo ni Propeta Muhammad na nag-iisa lamang ang Diyos, yun po yung kauna-unahang doktrina sa pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos, na kung saan hindi po nagkakaiba ang mga mensahe ng mga propeta, lalong-lalo na ang mahal na Propeta Muhammad na kahuli-hulihan sa lahat ng mga propeta. So yun po, alhamdulillah, maraming salamat po doon sa nagtanong sa kababayan natin. Alhamdulillah, opo, meron pong mga pagbati rito na kung saan, sabi niya rito sa 093924098856, sabi niya, salam, hingi po ako ng Quran na English po, salamat, Ismail ng Libertad, Pasay. Brother, pagka gusto mo humingi, next Sunday, punta ka ng Luneta, nandoon po kami, ibibigay ko sa inyo yung Quran na kailangan nyo. O kung alam nyo po dito sa DWAD, pwede ko kayong pumunta rito. So, mashallah, 2 minuto na lang po ang nalalabis sa atin, ay bibigay ko po yung kay Brother Muad. So, alhamdulillah, rabbil alamin. Isang pahabol lang po no, sa mga gusto mag-Muslim. Ito po yung napakalaga na yung pagsuko na po natin ng sarili natin sa nag-iisang Diyos. Ang sabi po sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alaihim wala hum yakhshanun. Ang sabi po rito, katotohanan, sino man ang magsuko ng ganap ng kanyang sarili kay Allah at mapaggawa ng kabutihan, ay matatanggap niya ang gantimpala mula sa kanyang Panginoon. Siya ay walang dapat pangambahan, gayon din sila ay walang kalumbayan. So yung pagsuko po natin sa nag-iisang Diyos, makakamit po natin dito yung sa tabing kapanatagan at yung tranquility, yung tranquility ng puso natin, katiwasayan. No? Makakamit po yun kapag isinuko po natin ang ating sarili sa tunay na nag-iisang Diyos na lumikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. So yun yung Islam, kasi kapayapaan, nagkakaroon ka. Mashallah, so wala na po tayong oras, iniwan po namin sa inyo. Hanggang dito na lang po, magkarinigan muli tayo sa susunod na linggo, inshallah, sa pagtulot ng Allah. Okay, napos na rin kami sa bagal, pagkabigay ng last message. So, inshallah, bibigyan namin sa aming angkor. Mashallah, okay. So, hanggang dito na lang po mga kapatid. At maraming salamat po sa mga kababayan natin na nakikinig. Naway sumainyo ang dalangin po namin. Naway sumainyo ang kapayapaan. Na kung saan mabatnabayan kayo sa tuwid na landas, makita nyo ang katotohanan. Naway magsama-sama tayo sa tuwid na landas na ibinigay niya sa reliyong Islam, sa lahat ng mga propeta. So alhamdulillah, assalamu alaikum sa mga kapatid natin. Alhamdulillahi rabbil alamin.